Sa patuloy na usapin sa pagsulong sa People's Initiative para sa charter change sa bansa, marapat itong tawaging constitutional reform. Ito ay ayon sa Singapore-based IT expert na si Orion Perez Dumdum. Ang pahayag na ito ay nakaangkla sa ibang termino ng charter change na chacha, kung saan anya malasayaw ang konotasyon sa salitang ginamit. Bukod sa negatibong konotasyon, ay nais ni Dumdum na ipaintindi sa publiko ang mabuting dulot ng pagbabago ng konstitusyon gaya ng paglipat sa federalismo. Sa kanyang naging pahayag, inisa-isa niya ang mga nakaangklang mabuting maidudulot ng pagbabago ng saligang batas. Isa na rito ang bawas sa bigat ng daloy ng trapiko, mababang bilang ng korupsyon at pagdagsa ng mga foreign investors na siyang magiging tulay upang magkaroon ng malaking oportunidad sa mga manggagawa, dahilan para hindi na kailanganin pang mga ibang bansa para sa malaking kita. Dapat nakita natin yan na hindi magandang situation to yung nagpapadala tayo ng mga ordinaryong Pilipino na maging OFW sa ibang bansa in huge droves when it's better to bring in investors from abroad to come to the Philippines to create jobs. Dahil dito, nanawagan ang eksperto sa mga senador ukol dito. Mga mahal na senador, parang awa nyo na sa aming mga OFW, sa aming mga ordinaryong Pilipino. Baguhin na po natin ang saligang batas. Please, wag po kayong humarang, wag po kayong maging sagabal sa pagbabago at pag-update at pag-upgrade or pag-replace ng palpak na sistema natin. Kasi kita naman po natin ang resulta ng Pilipinas dahil sa sistema nating palpak. Baguhin na po natin. Please lang, coming from an OFW IT professional na galing sa Singapore. Sakaling maaprubahan ng People's Initiative, magkakaroon ng kapangyarihan ang taong bayang magdesisyon sa pakay na ito, habang mawawala naman ng kapangyarihan ang mga senador ukol sa desisyong ito, ngunit hindi nito maaapektuhan ang iba pa nilang tungkulin at gawain. Samantala, diin na pahayag ni Dumdum na ang negosyo ay iba sa land owning, kung saan hindi nito maaapektuhan ang lupain ng Pilipinas sakaling dumagsa ang foreign investors sa bansa. Paliwanag niya, maaaring gumawa ng lehislasyon ang gobyerno na poprotekta sa mga Pilipino at mga lupain sa bansa kung saan magkakaroon ng special restrictions sa ang mga dayuhan alinsunod sa permisyong magmay-ari ng lupa sa bansa. Mula rito sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.